Ito medyo nakakalungkot dahil parang hindi na niya naalagaan yung kanyang mga ibon. Kaya ewan ko ba kung ba't nagkaganito. Ang popogi nito nung nakuha niya sa atin. Ngayon, nung nakita ko, medyo naawa ko dun sa mga ibon, mga siko. Kaya ginawa natin, parang binayback natin. Siyempre, hindi na nga lang yung sa ganong presyo dahil nung in-out natin sa kanya to, talaga mga pogi. Kumbaga, kondisyon sila. Gwapong-gwapo. Kaso, parang siguro may bagyo sa kanila. Yun! Maasingin ko. So ay meron tayong isang tropa pips na nagdala sa atin ng ibon. Bali, ito dating bumibili siya sa atin. Kaso parang ito medyo nakakalungkot dahil parang hindi na niya naalagaan yung kanyang mga ibon. Kaya ewan ko ba kung ba't nagkaganito. Ang popogi nito nung nakuha niya sa atin. Ngayon, nung nakita ko, medyo naawa ko dun sa mga ibon, mga siko. Kaya ginawa natin, parang binayback natin. Siyempre, hindi na nga lang yung sa ganong presyo dahil nung in-out natin sa kanya to, talaga mga pogi. Kumbaga, kondisyon sila. Gwapong-gwapo. Kaso, parang siguro may bagyo sa kanila. Baka may bago kay tropa. Hindi sa bagay kasi mga siko, medyo busy. Ito kasi yung ibon niya mga siko. Tingnan nyo. May halo siyang fancy, may halo siyang mga racing. Kung mapapansin niyo yung mga German Beauty niya, yung mga ilong, tingnan niyo naman mga siko, dumudungis na. Tsaka yung mga kulay, parang mamaya masisilip natin yan mamaya. Hindi ko naman siya masisip mga siko dahil nga sobrang busy rin ni tropa. Dahil ang negosyo nun, parang tawag dito, aluminum, parang aluminum. Gawa-gawa sila mga, basta kahit anong klase, basta aluminum. Mga bintana, screen door, mga ganun mga siko. Mapakaraming project ni tropa. Kaya siguro hindi niya maasikaso na maglinis o kaya magpakain. Kasi nahawakan ko yung mga ibon na to mga siko, talagang payat na, talagang naging pangkain na sila. Kaya gagawin natin, hindi mo natin siguro siya ilalabas. Siguro kukondisyon ko muna kasi ang papayat ng mga ibon mga siko, tsaka ang dudungis. Siguro papaliguan muna natin itong mga to. Naawa lang ako dun sa ibon dahil napakapogi natin sila binenta tapos naging ganyan. Yun nga lang, nakuha rin natin na medyo mababa lang siya konti dahil nga hindi ko na kaya yung dating pagkakabili niya dahil nga tingnan niyo wala na sa kondisyon mga ibon. Matagal tong gamutan, lalo na yung iba dito talagang hinawakan ko, masin ko wala nang katawan, buto na lang, tsaka yung mga balahibo na lang natin. Wala nang laman. Parang balahibo na lang, tapos lilinisin natin yung mga ilong dyan masin ko. Bago natin silipin tong dala ng tropa para makakita nyo. Dati, poging-pogi yan. Ewan ko lang kung makakalkal ko pa yung mga dating video natin. Dati, na-videohan ko na itong mga German Beauty dati. Bago natin silipin, mga singko, nagulat sa atin. Nagulat sa atin doon sa pagkasigaw ko yung ating stencil. Gusto pa naman pumatong kanina para nag-aasawan sila. Naud ka. Sayang. 1 point na sana. Silipin muna natin itong inupuan ng ating tawag dito, Roger Flores. So, silipin muna natin dahil nga kahapon, yung itlog nila, mga singko, may nakita na akong crack. Tapos kanina umaga, sinilip ko mga singko, ganun pa rin. Anong oras na, hapon na. Dapat nga kahapon ng kanina umaga, dapat nga nakalabas na yung inakay. Kanina, sinilip ko, medyo crack pa rin. Ang iniisip ko mga singko, pag natuyuan yung inakay dun sa loob na shell, mas lalong hindi siya makakalabas. Kaya tutulungan natin itong ating Roger Florison bago natin silipin yung mga dala ng tropang medyo parang pumipikit. Buti na lang wala silang one eye. Siguro kulang lang sa patuka, kulang sa linis, kulang sa attention, kaya nataganyan. Bago natin silipin yung mga yun, asikasuhin muna natin to dahil nga saglit lang ito. Kapag ito natuyuan, baka hindi na siya makalabas. Baka mamatay pa, sayang naman. Ito yung mga Florison natin, sayang naman. Tara, pakpakin natin. Hindi, tulungan lang natin. So, ayan mga singko. Yung ating Roger Florison na bio-research, meron na pala mapipisa sa mga itlog niya. Ayan mga singko, hindi pa makalabas. Pero yung isang itlog niya, mukhang maganda rin. Mukhang magaling maglimlim tong natin dahil tingnan niyo yung kanyang itlog, napakakinis. Ayun, meron din siyang crack mga singko, may crack na. Kasong itong isa, kahapon pa to, hindi pa lumalabas. Ang iniisip ko baka matuyuan. Kahapon pa to crack. Kaso hindi pa siya nalabas. Kailangan lumabas na to. Kaya gagawin natin, tutulungan natin para makalabas yung kanyang inakay. Kasi pag ito hindi nakalabas, matutuyuan siya mga singko. Kaya gagawin natin, tulungan natin siyang lumabas. No? Nahihirapan Tulungan natin.
Bale, ito yung itlog mga singko na hindi makalabas. Bale, kahapon pa to, dapat nakalabas na siya. Gagawin natin mga singko, tutulungan natin yung inakay na makalabas. Bale, gagawin lang natin, tatanggalin lang natin yung konting part na nabalatan na niya. Tapos kung makikita nyo, kaya pala medyo nakabaliktad siya. Yung tuka niya mga singko nasa ilalim, kaya siguro hindi niya maitulak. Kaya ang gagawin natin mga singko kukunin lang natin yung kanyang tuka. Hanapin natin mga singko. Tapos ilalabas lang natin ng konting-konti lang yung kanyang ulo mga singko. Ilabas lang natin, hindi natin tatanggalin ng buo sa shell para naman hindi siya masyadong, kasi mayroon pang ano yan sa ilalim ng puwet niya, yung yellow. Yan mga singko, ganyan lang para hindi naman siya masyadong mahirapan. Tinulungan lang natin siyang lumabas, pero lumalabas yung kanyang paa. Gusto na lumabas mga singko. Ilalabas lang natin na konti yung kanyang ulo. Saka na natin ibabalik dun sa magulang para mainitan, para malimliman na mga singko. Kasi kawawa yung inakay, hindi siya makakalabas. Matutuyuan siya, ilang beses na nangyari sa akin to Matutuyuan yung inakay hanggang sa mamatay na hindi makalabas. Yan, ngayon iantabayan natin yung isa kung malakas naman siya. Pero sa tingin ko mukhang malakas naman yung inakay. Ayan, hanggang sa magpapatuyo siya dyan, titignan natin kung goods na siya mamaya. Tingin ko matatanggal na niya mamaya yan. Dahil may nakadikit pa sa kanya, buo pa yung kunyang yellow niyan mga singko. So yun, dahil pahapon na, anong oras na dapat kahapon pa kasi kahapon siya ng hapon tawag dito, nag-crack. Dapat umaga, minsan lumalabas na. Baka medyo mahina yung anak. So yun, iwanan na natin. Yung isa crack na. Bali anak yan nung ating Roger Florison. Galing by research, ang dalawang yan mga singko. Back to back. Ayan, meron naman tayo isang young bird. Mabuhay ka sana. So ito na nga mga singko, sisilipin na natin. Kung makikita niya medyo matamlay sila Bali ang nabenta natin sa kanya dyan mga singko, etong lalaki, tsaka sa yung pair niya. Ayan, yung kasama niyang puting yan mga singko. Dati yan, talagang sobrang kinis, tapos sobrang laki ng katawan, bilog na bilog, mga singko. Tingnan nyo naman yung nangyari sa kanya. Bali, ito pala yung anak niya. Isang dilaw, mga singko, nakapagpaanak siya dahil siguro nag-throwback yung kulay. Nakapagpaanak siya ng dilaw, mga singko. Ito, nakapagpaanak siya ng dilaw. Ang dumi nga ng ilong niya kanina, nilinis ko lang. Tsaka itong isang, puti ba o nanilaw na, mga singko. Tingnan niya yung balahibo niya sa buntot. Basa-basa, nagkamantsa-mantsa na siya, parang dirty white na siya, lukot-lukot na itsura niya mga singko. Tapos, tsaka payat sila, dumi mga singko. Ang dumi-dumi na ng mga ibon. Medyo napabayaan na ni tropa, pero itong kak niya, malaki ito. Muntik na lumabas tong isa. Ito yung hen. Ito yung nakakuha ng tropa pips natin. Ito breeder ito Ito yung babaeng hen na pumayat na siya mga singko, nawala na sila sa kondisyon. Ito naman yung kak. Ito yung pinaka-breeder. Kung makikita nyo mga singko, butot na lang, buto na. Ang dungis nila. Tingnan nyo yung ilong niyan mga singko, nagkaroon na siya ng parang mga, pag ang pinapakain mo siguro medyo nababasa o kaya natataihan, dumidikit sa ilong yan. Pakita na yung ilong niya. Pero yung bandang kabila mga singko, binakbak ko lilinisin natin yung ilong nito. Tsaka yung mga ibang kasama pa niya. Yung isa nga dito mga singko, may barb po. Ito nakakuha niya sa atin to. Tingnan nyo, dumi. Ito yung barb mga singko, makikita nyo, napakarumi na niya. Nasira-sira na yung kanyang pakpak. Tsaka parang basa sila. Hindi ko lang baka nababasa dun sa kulungan niya mga singko. Tsaka tingnan nyo naman kukondisyon pa natin ito. Tingnan nyo, labas na yung buto niya mga singko. Sobrang pahit na nung mga kalapate. Parang nalalambot. Naawa lang ako dun sa itsura niya. Kaya kinuha natin ulit mga singko. Pero syempre ito, tingnan nyo to, paanak niya to. Kaso parang wawa na niya mga singko. Medyo malungkot-lungkot na yung mga ibon. Kasi nga, tingnan nyo, ang papayat na, napabayaan na tropa. Pero titignan natin, meron siya mga kasama racing. Ito kanina pa to napakakulit mo isang red check. Ito naman, may mga leg ba naman siya. Ito naman isang red check din, parehas. Tapos may puti, ayun may puti siyang isa may puting isa. Ito, muntik na makawala. Ito may puting isa, mukhang babae. Tapos ang mga singko, may isang dilaw na racing yata ito, yellow siya Kaso, tignan niyo yung kanyang katawan, singko, sobrang dumi. Hindi ko alam kung yellow talaga ang kulay niya, singko, talagang lalo na, rito. Tignan mo ito siya, ang payat pa. Grabe, ang papayat ng mga ibon.
Napasubo yata ako dito pero sa tingin ko kaya ko silang pagandahin ulit. Ayun o. Yellow to eh. Na babae. Kaso hindi ko lang talaga alam kung naging yellow na lang yung kulay niya o yellow talaga siya. Baka nanilaw na sa dumi mga asin ko. Baka sa mga tae na ito. Eh, dumi nung ibon eh. Tsaka ang payat. Tingnan yung mga lalambot na yata. Wow. Wala siyang force. Wala siyang pwersa. Bali, ito yung mga nakuha natin sa Tropa Pips. Kasi dati nakuha niya ito mga to. Eh, talagang kondisyon. Sobrang ganda nila mga asin ko. As in, puting-puti. Tsaka hindi ganyan yung itsura. Talagang medyo matumamlay na nga sila masyado eh. Dati nung nakuha niya to talagang maliliksi, barakudo. Pero ngayon tingnan niyo walang umiimik. Maasin ko walang umiimik sa kanila dahil nga siguro nanlalambot. Tsaka tingin ko nagugutom. Ay, try natin papakainin maasin ko. Tingnan natin kung gagaling sila. Walang tayo dito. Try natin. Wala tayo. Try natin. Ito na, regular. Try natin to regular. Kasi parang di sila kumakain eh. Kaya try lang natin. Kawawa na yung mga ibon. So yun, ayun. Sabi ko na nga ba. Kasi kung nakakulangan sa patuka si Tropa Pips natin. Gutom na gutom yung mga tinapon pa. Wala ba naman kayo? Pero gutom na gutom yung mga sabit natin dito. Madulas eh. Yan, sabit natin. Tsaka natin isarado. Ayan siya mga singko. Halatang gutom yung mga ibon ni Tropa. Hindi masyado na asikaso. Hindi naaalagaan. Kaya ayun, tapon pa nila. Sayang, kukunin natin. So ayun, bago lang ito. Ayun. Pakainin na nga natin. Kawawa yung mga ibon ni Tropa. Naipit. Kawawa yung mga ibon ni Tropa Pips natin. Mga singko, gutom na gutom. Pero sa tingin ko, dahil malakas silang kumain, tsaka wala silang sipon, sa tingin ko kayang-kaya ko silang patabain agad. Bibigyan lang natin to ng magandang conditioning. Yung natin, pakainin natin sila bukas ng Wing Master, mas mabilis sila makarecover mga sigo. Tapos bigyan natin sila ng vitamins, tsaka natin paliguan mga sigo. Sayang yung mga ibon, nagaganda pa naman. Ayun gaganda pa naman, mga German Beauty pa naman. Tapos may barb, may dilaw, may mga pula mga sigo. Ayun tsaka gusto ko dyan yung yellow na napaanak niya. Ayun nakapagpaanak siya ng yellow mga sigo na German Beauty. Kaso ang kapatid niya ay puti. Pero ang parents niya ay puti, tsaka ito nga, yung puti na malaki, mga singko. So, yun kawawa sila, nagbabox out na sila. Tom goods na, yung mga kalapati ni Tropa Pips natin. Yung isa nga, yun ang dungis. Yun yung isa. Yung yellow na yun, mukha zombie na. Pero yan, ganun pa man, nakuha na natin yung ibon. Papaanin mo natin. Siguro kung meron pwesto sa labas para mas solo flight nila, ilalagay natin sila doon habang kinokondisyon natin. Pakainin natin na masarap mga singko. Kawawa yung mga ibon. Ito, nagsolo na. Ang galing nito mga singko. Hindi siya nakikiagawa. Nagsolo siya dito sa mga natapon. Very good. Lapit natin. Madiskarte.